Isang proyekto na malaki ang maitutulong sa aquaculture industry ang pinondohan ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research ng DOST. Na ngayon ay ini-implement ng University of the Philippines, Los Baños. Kaugnay niyan ay makakasama natin ang project leader ng project na ito, ang MOS, Prebiotic Feed Ingredient for Aqua Feeds from Bioprocessed Coconut Residue Project na si Sir Mark Anthony Badua. Magandang umaga po at welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas, Sir Mark. Good morning. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano itong MOS Prebiotic Feed Ingredient for Aqua Feeds from Bioprocessed Coconut Residue Project? Opo. Bali po, ang aming laboratorio ay naglalayong palakasin ang ating seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng pagsuporta sa lokal na agrikultura, sa pamamagitan ng pagdevelop nga po ng mga ganitong produkto na nagiging pagkain sa alagang hayop. Ngayon po, kung bakit po sapal ang aming napili ay dahil po alam po natin na marami po tayo nito at galing po ito sa paggawa ng virgin coconut oil, galing po ito sa pagpiga ng gata sa palengke, so marami po tayo. Ngayon po, karaniwan ito po ay ginagamit na pagkain sa hayop. Ngunit hindi po siya ganun kainam gamitin sapagkat mahirap po ito tunawin o i-digest gawa ng mataas yung kanyang fiber content. Ngayon po, dito po sa biotech, naisipan po namin gamitan ng bioteknolohiya para po makagawa ng produkto na mainam na pakain sa mga aquacultura na species kagaya ng bangus. At ito nga po yung produktong Manan Oligosaccharide o MOS na galing po sa sapal ng niyog. Sir Mark, bakit po ba mahalaga na nakakadiskubre tayo ng mga paraan para mapaunlad yung aquaculture sa bansa? Kagaya lamang nitong proyekto na ito, Sir Mark. Po, ang pangunahing ambag ng proyektong ito sa larangan ng aquacultura o agrikultura sa pangkalahatan ay nagkakaroon tayo ng lokal na kakayahan para makagawa ng ganitong produkto gamit ang ating mga sariling resources at gamit ang sarili kagaya ng sapal at yung mga sarili nating mikrobyo at mga kaalaman na na-develop dito sa ating bansa. So nakakatulong ito kasi napapalakas natin ang local industry at nababawasan natin yung pagdepende natin sa mga imported na sangkap. Sir, ano po ba yung mga nakikita ninyong magiging epekto o resulta sa paggamit ng sapal? Gaano po kalaking tulong ito sa ating aquaculture industry? Opo. Ang pangunahing epekto po ng MOS kapag pinakain po ito sa isda ay napapalakas po nito ang kalusugan ng isda. So ibig sabihin, nababawasan po natin yung mga insidente ng pagkamatay ng isda dahil sa sakit, dahil sa stress. So ibig sabihin po, mas mataas yung yield o kita na maaaring makuha ng ating mga aquaculture farmers. At saka ito nga po, ang pinakamaganda po dito, ito ay lokal. Ibig sabihin, hindi natin ito kailangan i-import. So kumbaga, mas mura po siya na ingredient sa feeds. Sir Mark, kasi kanina na-mention nyo, tama po kayo, sa palengke ang dami ng mga waste na to, yung mga nagbebenta ng mga coconut dyan eh. Pero maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano yung proseso sa paggamit ng sapal bilang raw material hanggang sa tuloy na siyang maging feeds? Opo. Bali po, inuumpisahan po namin yung proseso sa pamamagitan ng fermentation o yung kung saan hinahalo namin ang isang piling mikrobyo sa sapal. Ang mikrobyong ito ay siya ang kumakain doon sa fiber ng sapal hanggang ito ay maging MOS. Ngayon po, pagkatapos po noon, pinapatay na po namin yung mikrobyo para mahinto po yung proseso. Tapos, ihinihiwalay po namin yung MOS na nagawa niya sa pamamagitan ng tubig. Dahil ang MOS ay natutunaw sa tubig, samantalang yung mikrobyo at saka yung mga tirang sapal ay hindi. Ayun po. Tapos pag nahiwalayan po na namin yung tubig na may moss, ito po ay aming tinutuyo
para maging powder siya. So pag nakaka-powder na po, yun yung hinahalo namin sa feeds para pakain na po yun. Well, sir, may mga interesado na po ba mga investor? Ano po yung kasalukuyang estado ng inyong proyektong ito? Ito pong Moss Prebiotic Feed Ingredient for Aqua Feeds from Bioprocessed Coconut Residue Project. Opo. Bali, promising po ito. Kaso nga lang po, nasa estado pa lang po tayo ng laboratorio. Ibig sabihin po, yung ating production ay maliit pa. At saka, yung mga isda po natin ay sa aquarium tanks lang natin pinapalaki. Pero ang susunod na hakbang po namin ay lalakihan po namin yung produksyon para madala po namin itong moss sa mga aquaculture farms at doon naman po susubukan. Doon po kasi talaga natin makikita ang tunay na epekto nito pag sa mga aquaculture farms na po. So, nandun pa lang po tayo. Saka po, pag natapos natin itong hakbang na ito, saka po natin dadalhin sa mga investors. So medyo mahaba-habang proseso pa. Pero Sir Mark, meron pa bang ibang mga proyekto na malaki rin yung pwedeng maitutulong sa industriya ng aquaculture? Ano po yung mga ito? Bali po, ang isa pang naming tinitignan is yung paggamit pa ng iba pang mga agricultural waste na marami sa bansa natin. So yung isa naming tinitignan is yung palm kernel cake, which is galing naman po sa paggawa ng palm oil. So yun po, nakafocus muna kami sa mga agricultural residues as paunang sangkap. Well, bilang panghuli, sir, sakaling magtagumpay po itong proyektong ito, ano pong maitutulong nito, maambag nito sa aquaculture industry ng Pilipinas sa next 10 years? Ang malaking tulong po nito is yung pag-improve po ng yield. Kumbaga po, since napapalakas po talaga natin yung kalusugan ng isda, so medyo mababawasan yung losses, kumbaga. At saka, ang pinaka-importante po talaga dito is ito ay lokal na produkto. So, kumbaga, hindi natin kailangan i-import. Tapos, ang gamit natin, sariling mikrobyo, sariling kaalaman, at saka sariling paunang ingredient, so sariling resources. Yun po talaga yung ambag natin talaga. Local development. Well, Sir Mark, mensahe po para lamang po para sa mga ka-RSP natin, lalo na yung mga ka-RSP natin na nasa aquaculture industry. Opo, maganda po itong abangan kung kami po ay hindi tumitigil sa pag-develop po nito hanggat ito po ay madala sa commercial scale. Maraming salamat po talaga sa DOST Picard sa pagpondo po nitong mga research na ganito. Ayan, good luck po sa inyo at maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga at sana ay mas marami pang proyekto ang masimulan at mapagtagumpayan ng inyong team. Again, maraming salamat po sa inyo. Thank you din po. Thank you din po.